Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Ayan, welcome po sa ating digital illustration. Ayan, open ko na po yung Medibank. Pwede nyo rin po ako sabayan. Ayan, habang gumagawa. At ang gagawin po natin ngayong gabi, is line art. Ayan, magla-line art po muna tayo. Ayun po yung pinakauna natin na kailangan na matutunan natin sa session 1. Para sa mga susunod, ayan, ay hindi na tayo mahirapan. Kasi ang ngayon po ay line art sa pangalawang session po. Kulay, magkukulay na tayo. Tapos shadings, then after nun, buong katawan na, gagawin na tayo ng mga ano. Then, ayun, pati background na sa mga susunod na. At kung ano yung mga naipakita natin kanina ng mga styles, pwede din natin yon magawa sooner or later na kung gaano po ba tayo kasipag na mag-aral. So, ayun. Okay na po ba tayo? Nakapag-open na po ba tayo ng ating mga application natin? So, dito po, mag-new canvas na lang po tayo. Ayan, new canvas. Ito po. New canvas. Pinutin lang po iyan. Tapos, edit po natin. Ayan. Kung may makikita po tayo dito, meron pong width, meron pong height, meron pong DPI, which means dot per inches. Ayan. Yung width, ito po yung mag-distinguish kung gaano po kahaba. Ayan. Excuse me, sir. Nung Okay ba ito, sir? canvas mo or yung pagdodrawingan mo. Ganon din naman po sa height kung gaano kataas. Ayan, alam naman na po natin yan. Yung sa DPI naman po, ito po yung kung gaano po kalinaw yung canvas po natin. Ito po yung yan. At saka dapat palagi pong nakaset po sa pixel. Ayan. Pixel po tayo ha, hindi po centimeter. Ayan. Then picture po na din po natin. Okay. Then create. Ayan. Ang gagawin po natin ngayong gabi is, ayan nga po, nabanggit po natin kanina, is line art. Ayan, mag-line art po muna tayo. Ayan, basahin lang po natin ang comment. Ayan. Sa akin po, basa po muna tayo ng comment. Sabi po ni Sir June, sa akin po minimal design. Sabi po ni Ma'am Ana, realistic vexel and minimal design. Ayan, minimal design at blended din naman daw po kay Pastor Eric. At sabi naman po ni Ma'am Teresa ay minimal design. Ayan. At ngayon, lang ang pinaka-foundation po niyan, ayan, ng lahat ng mga styles na po yan is line art. Kaya ngayon po saktong-sakto, mapapag-aralan po natin. So, proceed na po tayo. Ayan. So, ito na po yung sinasabi po natin kanina. Ito po yung tinatawag na canvas. Ayan. Sinet ko po ito na parehas na 2K para maging equal po yung value ng width, ayan, at saka yung value po ng height, which is yung taas ng canvas. Kaya kung mapapansin natin, ayan, ganyan siya. Square siya. Ayan. Ganon din sa baba, parang pag ganyan siya, or pag ganyan. Basta, ayan, pag ganyan siya. Kaya siya pa square. Pero kapag ano din naman po, pag set din natin siya na parang rectangle, syempre medyo hahabaan din natin yung width. From 2,000, gagawin din natin siyang 2,2, ganun, or 2,3 para medyo humaba. Yan. Tapos kung yung height pa rin niya is 2K pa rin, edi ganun pa rin naman po yung magiging ganun. Parang magiging, ang mangyayari po doon, yan, try natin i-drawing.
Ang mangyayari po doon is, ayan, ayan, 2K, 2, ay, 2, 2. Canvas pa lang po ito, hindi pa po tayo nag-ano. 2, 2, tapos ito 2K. Ayan. Pero kapag square lang din naman po, syempre, magbabawas din po tayo dito ng value ng canvas, which is from 2 to, but then gagawin na lang po natin 2,000. Ayan. Kaya kanina, ayan. Kaya ito na po yung mga parang naging 2,000. Ayan na lang yung value niya. Actually, hindi lang naman po, 2,000 or sa 2,1 or iikot lang din po yung Canva. Pwede naman po mas mataas, pero yun nga po, baka pag sa sobrang taas, baka mag-lag po yung mga devices po natin. Kaya parang ito na po yung pinaka-standard. Pwede rin po tayo gumamit ng 1.5, 1K, or 2K. Basta hindi ko na po ina-advise na sobrang taas pa. Kasi baka mamaya, kada guhit po natin na ganyan is mahihirapan po na mag-render yung cellphone natin. Tsaka baka lalo pa na uminit. Baka pa po suminit. Ayan, ano po ang equivalent ng 2,000 sa inches? I-convert na lang po natin yan, Ma'am Riza. Ayan, apo, ganyan din po. Same na same lang din naman po sa paggawa po ng canvas sa Photoshop. Ayan, wait lang. Tingnan po natin ang equivalent ng inches. Pixel to inches. 2K. Convert po natin yan. 20 inch. Ayan po, 20 inch po yung nakalagay. 20.8. Which is sobrang taas. Diba? Sobrang taas for that kind of, mas sanay po ako. Opo, pwede rin naman po. Kasi sa, po kasi natin ngayon, ayan, sa medium po natin ngayon or sa gagamitin po natin ngayon, is naka-base lang po siya sa centimeter. Ayan, centimeter at saka pixel. Pwede rin naman po natin i-convert. Ayan. Pero, ayan, mas madadalan po ang bawat isa kapag pixel po yung gagamitin po natin. So, ayan, proceed na po tayo. So, pinakauna po natin ngayon na gagawin is line art. Nabanggit po natin kanina na isa po ito sa ilang DPI po yon. Ayan. Ito po sa ginamit po natin ngayon, sa gagamitin po natin ngayon, is 300. 300 DPI. Kasi ganun din po sa Photoshop eh. Parang pinaka-standard po na para maganda po yung labas ng kulay, labas ng quality is mataas. Kaya kahit i-print, kaya kahit ipa-tarpaulin, hindi po siya pixel or pixelize. Ayan. So, ang dodrawingin po natin ngayon is mata. Ayan. Ang aking mata. So, ganito po kung paano po magdagdag. Ayan. Opo. Ayan. Tama po, ma'am. Ma'am Risa, parasin pa talaga tayo. Kasi ayun po yung pinaka-standard po. Okay po. Sa TARP po kasi 100 lang ang right. Kasi po, hindi naman po, medyo mag-share lang din po ako. Kasi 100 lang din po siya kasi ang pinaka-purpose lang din naman po nun, kapag 300 na dots per inches, is para po yun sa mga, sa nakikita natin or sa mga pangmalapitan lang. Halimbawa, pag mga tarpaulin lang po dito sa, yung parang nakikita lang po ba ng tao ngayon pangmalapitan. Ganon. Kasi iba po kasi yung kapag sa, tawagin? Sa mga malalaki, nakalimutan ko po yung term yung kapag basta yung pag sobrang malalakihan po. Ayan. Hindi naman na po kasi sobrang na marami pa na or malaking value ng canvas. Ayan, billboard po, tama. Salamat po sa dyan. Kasi kapag billboard din naman po, hindi naman po tayo lalapit pa doon eh, di ba? Sa taas para makita, ay bakit parang ang blurred naman nito. Ayan. Sabi po ni Sir Francis, sa akin, TARP 300 ang gamit po. Nasa inyo po yan. Nasa bawat isa naman po yan na kung gaano po natin kagusto. At kung saan po tayo mas okay.
Ayan. So, proceed na po tayo. Ayan, sa ating klase. So, kung paano po mag-line, paano po magdagdag po dito ng picture, ayan, which is, ang picture po natin ay tinatawag po na reference photo. Ayan. Punta po tayo dito sa layer. Ayan, ito po yung layer sa baba po ng save. Ayan, nakikita po natin sa ating screen. Pinutin po natin iyan. Then, hanapin po natin yung plus. Itong plus na nasa gilid din. Left side. Ayan. So, plus po natin. Then, may magpa-pop up po dyan. Ayan, na ganyan. So, hanapin po natin yung select an image to add. Select an image to add. Ito po. Ayan. Ang i-drawing ko po dito ay ang aking mata. Ayan. Oops, may ads. Ayan, continue lang po. Ayan. Then, set po natin. Pwede po natin yan i-move ha. I-set po natin. No. Tapos, extract line art. Pinutin lang po natin ang no. So, balik po tayo doon. Ito po, pwede pa po yan ma-zoom out. Para hindi lang po tayo makulong na kung saan lang nailagay nung app na yon yung reference photo natin. Punta po tayo dito. Ito pong sa box. Ayan. Na dotted line. Tapos, pinutin pa natin itong zoom in, zoom out. Ayan. Pinutin na ganyan. Yan. Okay. Para mas makita pa natin dati dito. Pero kung tutuusin, pwede po ata. Wait lang po ha. Look an image to okay. Kasi naka-score na pala ako. Okay. So, yan. Ulitin lang po natin yung yung process. So, you can image to add. And then, dito. Pwede rin naman po yan na as is na lang. No. Tapos, ayan. Pwede na po tayong magsimula kung nakalatag na rin po yung reference photo natin. Ang gagawin po natin dito is punta po ulit tayo dito sa layer. Ayan. Tapos, i-click po natin itong mismong reference photo, which is yung mata. Tapos, hanapin po natin itong opacity. Ito. Itong nasa taas, opacity. Edit lang po natin yan. Pinata natin itong edit. Then, sa pinakababa po, ayan, set natin ng kung saan natin makikita yung canvas natin or yung kulay puti. Ayan. Huwag naman po sobrang baba kasi pag sobrang baba naman po, hindi na natin makikita yung reference photo. At kapag sobrang kapal din naman po, hindi na natin makikita yung drawing natin mamaya, yung layer natin mamaya para sa drawing ng ating line art. So, siguro pinaka mas maganda po is 60 to 80. Ayan. 80, 60, ganyan. Okay na po yan. Set po natin. Set lang po yan. Pipinutin na po natin yung set. Then, balik po tayo dito sa layer 1. Ayan. Para ang mangyayari, ang nakapatong po is ito. Itong layer 2, which is yung pinaka reference photo natin. Tapos sa baba niyan is itong layer 1. Dito na po tayo mag-drawing. Excuse me po. Yan. Pwede na po tayo magsimula. Pero, kailangan po natin i-discuss din muna yung mga kailangan natin na tool na gagamitin natin. So, ang gagamitin lang naman po natin ngayon is eraser at saka pencil. Yan. Basta po ba natin yan makikita? Ito po. Pinutin po natin ito. Ito. Para makapagsulat siya. Then, pinutin po natin itong parang yung may paleta na icon sa tabi ng layer. Yan. Ito po yung mga sobrang rami. Ayan. Na tools na pwede natin na gamitin. Pero ang kalimitan lang po na pwedeng gamitin or talagang ginagamit is itong pencil at saka pen na sharp. Ang pinagkaiba po kasi nila, papakita po natin. Okay? I-back ko lang po muna itong reference photo para makita natin. Ang pencil, ayan. Yan, bilog po siya. Bilog yung edge niya. Ayan, bilog. Kung mapapansin natin.
medyo bilog. Ganyan yung ano niya. Ganyan yung parang pinaka-endpoint niya. Pero po, pag sa pencil sharp, ganito po yung magiging itsura niya. Yan. Matulis po siya. Yan. Yan po yung itsura niya. Actually, pwede rin naman po natin sila parehas na gamitin. Pero depende na po kasi yon sa style na pipiliin po natin. Nung mga nakaraang taon po, ayan, paano makuha mata lang sa image. Ang gagawin niyo po, Sir Francis, kukunan niyo po muna yung yung mata niyo po. Ganon. Then, nasabi na po kanina. Ayan, punta po tayo dito sa layer. Tapos, pilitin po natin yung plus. Ayan. Ito pong plus. Ay, sariling mata, po, Sir Francis, picture po natin using our camera. Yung sa smartphone. Kasi, kumuha na po ako kanina. Ayan. Pinitanghali pa po ito, kaya po medyo maliwanag. Tinutok ko lang po. Ayan. Ayan. Tinutok ko lang po sa, sa mata ko. Parang ganyan. Or pwede naman po tayo magpatulong ng natin, sa mga kasama natin sa bahay. Parang ganyan lang po siya. O kaya pwede rin naman po ganito. Lang. Para papakita natin. Ayan. Sa mata. Then kapag nakuha na po, ayan, pwede nyo na po i-upload dito sa ating app. Okay po? Ayan. Ulitin ko lang po ulit kung paano po mag-upload. Ayan. Hanapin lang po tong layer, plus icon, tapos select an image to add. Ayan. Tapos pili na po tayo dyan. Kung ano po yung mga gusto natin. Ayan. Okay, so ayan, nakapili na po tayo. Kaya proceed na po tayo. Ayan. So yun po yung kanina, yung difference nating pencil at saka pencil sharp at saka pencil na normal lang. Ayan, patabain po natin. At saka pencil na rough. Pwede rin po itong rough. Ayan. Ang pinagkaiba nga niya, meron po siyang parang something na texture dito sa gilid. Compare dito sa sa pencil na sharp, wala. Tapos dito na naman po ay ganun din. Yan. Release lang po natin. At kung mapapansin niyo po, ayan. Dito po yung sa gilid. Saka dito. Ayan. Yan. Yung ito po, sa pinakauna po natin na arrow, dito po natin mababago yung size ng ating brush. Diba? Pansinin po natin ha. I-click ko lang po itong pencil na pencil. Yan. Kung idadrag ko po pataas, ayan. Mapapansin niyo po yung icon ko, drag ko po pataas, tataas din po yung value ng brush. Pero pag pinababa ko po, yan, mababa rin po yung yung value niya. So yan, parang 15 yung value niya, tataas ko lang po, ayan. Malaki siya, 81 pixel. Pero kapag binaba ko rin naman po, from 80, ay naging 26 na lang or 22, yan. Ganyan na po yung kanya. Ganyan lang po magbago ng size ng brush doon. Tapos yung sa laman naman po niya, which is parang tinatawag po natin na opacity, ayun po yung sa pangalawa. Ayan. Ganito po yung magiging itsura niyan. Ganyan po kapag puno yung pentel pen natin or yung brush natin. Ganito po yung itsura niya. Filled siya, diba? Pero kapag babawasan po natin yan, gaya lang din lang naman po sa sa brush size, taas po is filled. Ayan, opacity up and down, drag up and down. Pero kapag pababa, ayan, medyo magbabago. Which is kung mapapansin po natin dito, sa value po niya o sa pinakababa, ayan, nakikita niyo na rin po yung live view ng kung ano yung value ng brush nyo. Ayan. Ito po, 100 yan. 100. Pero po ito, ayan, sabihin natin na 70. Ayan, 70. Ayan. Ito po yung 70. So, makapapansin natin, ano na siya, meron na pong nagbago sa kanyang kulay. Okay? No, kung Ilocano po ba tayo dito lahat? Ayan. Pumusyaw na po siya. So, parang naging light gray na siya. At kung bababaan pa po natin, from 60% or 70%, ayan, 29, ayan. Ito na po yung magiging niya.
Hanggang sa bababaan pa rin po natin. Ayan, 10%. Ayan na po yung magiging ano niya. Ayan. Medyo nagbabago yung parang pinaka-kulay rin niya as long sa opacity niya. So, sa line art po natin, dapat, ang pinaka-target po natin na kung paano po tayo nag-line art is dapat po palaging solid lines. Okay? Para makita yung hulma nung dinodrawing natin. Halimbawa na lang po sa muka. 'Di ba? Mamaya-maya, nagdodrawing na tayo agad ng balat is hindi natin alam pala na yung sa ano na balat ba yun o shading ba yun ng balat o line art o hulman na pala yun ng ano ng mukha mo, 'di ba? Kaya mas maganda po na punuin natin to yung value ng opacity para ma-distinguish po kung saan papunta yung lines or yung hulma ng ating dinodrawing. Yan. Okay. Yan. Okay. So, proceed na po tayo. Line art lang po tayo ngayon. So, ayan. Balikan lang po natin. At ganito rin po pala yung ano, kung paano rin po itago. Kapag i-hide po natin or kung ayaw po muna natin makita yung i-drawing natin, pwede na natin ito pinutin. Itong on and off natin na yung mata. Para halimbawa, kung gusto niyo na po makita agad yung progress ng drawing nyo, diba? Pwede nyo na po tingnan. So, ayan, start na po tayo. Layer 1, pipindutin natin po palagi ha. Dapat palaging nasa baba. Okay? Ito po yung ano po natin, yung pinaka taas po natin na layer, which is yung pinaka-reference. Tapos dito po tayo magsusulat. Okay? Pwede rin naman po magpalit yan. Pero ang problema lang po, matatabunan nyo po eh. Matatabunan nyo po yung pinaka-reference photo, which is hindi nyo na siya masusundan. Kaya ang palagi natin na pinaka-best way na gawin is ipailalim natin itong line art natin na layer para makita natin kung saan natin sinusundan. So, ayan, proceed na po tayo. Ang gagamitin po natin is itong pencil na sharp. Ano po ba? Sige, pencil na sharp tayo. Tapos, try natin na baguhin po yung size. Ayan. Yeah. Medyo kapalan po natin. Ayan. Bantayan lang po natin ha. Dapat nasa baba po tayo. Ayan. Kung mapapansin nyo po, kapag nagdo-drawing po ako, tapos bigla ko po rin po nawawala, ayan, inuundo ko lang po siya. Undo means, babalik po doon sa last, statement. Last tama ba? Last statement or sa last lang niya na, na parang pinakalugar. Halimbawa, dito, ang lugar natin naman dito or sa nangyayari ngayon is wala namang line art. Ayan. Pero pag isusulat natin, magsusulat tayo, ayan, meron na siya, tapos iundo lang ulit natin, babalik siya sa wala. Diba? Okay. So, wait lang po. Sabi po ni Ma'am Ann, hi Coach, permission to leave. Mag-start lang po ka ng shift po at 9 p.m. Review ka na lang po. Okay po, sige po, Ma'am Anna. God bless po sa inyo pong work at balikan nyo na lang po anytime po ito. Okay, thank you po. At, ayun. Balik po tayo dito sa ating ano. At saka pwede nyo rin po pala siya, ibalik-balik ta rin. Okay? Balik-balik ta rin natin. Pwede yan. Kung saan tayo, mas ano. Ganyan po yung aking ganyan po ang pinaka-style ko na kung paano po ako gumawa. Nakaganyan po. Naka-2. Parang peace sign ba? Ayan. Ganyan. Pag zoom, ayan, nakita naman po sa screen share tsaka dito po sa cellphone ko. Ayan. Ganyan po. Yan. Okay. May tanong po si Pas Eric. Sabi po niya ito po dito, paano po ulit magiging transparent yung image 2 at madrawingan yung layer 1? Ganito po siya. Click lang po natin tong layer 2. Tapos, pinutin po natin tong edit. Ayan, nasa pinakataas. Ayan, magiging transparent po iyan kapag pinababa po natin yung value ng opacity. Ayan. Ayan. Opacity. Ayan. Nakikita naman po natin, medyo mas nagla-light siya. Okay? Tapos pag mas binabaan na natin yan, wala na tayong nakikita. Wala na tayong pagsusundan. Yan. Pero pag pinataas po natin, yan, medyo kumakapal at mas nagiging solid yung reference.
which is mas nakikita. Pero yung nga po, ang advice po natin kanina ay dapat under ano lang po siya, between 60% up to 80%. Ayan. Para hindi naman sobrang kapal, hindi sobrang transparent siya. Para makita nyo na rin po kung saan po yung progress nyo. Okay po? So, balik po tayo doon. Proceed na po ulit tayo doon. Layer 1, balik lang po sa layer 1 para madrawingan natin. Ayan. I-zoom lang po natin. Tapos tips lang po pala sa paghagod. Ayan. Isa po ito sa parang pinakamahirap talaga. Kaya please lang po, kung talagang gusto po natin ito matutunan, pagtiyagaan po natin. Okay? Isa po ito sa pinakamahirap, pero kapag paglaon, natutunan po natin na gamayin, ayan, ano siya, mas madali na lang. Ayan. Hagudin natin itong ano, sa bandang taas po ng pilik mata. Yan, ganyan po siya. Parang paulit-ulit lang hanggang sa makuha. Ito po, pwede ko po ito hatiin. Pwede ko pong unahin dito, tapos pwede ko po ito lagyan dito. Yan. Basta kung saan na po tayo satisfied. Ano? Hindi siya makuha. Yan, wait lang. Tiyaga lang po. Tsaka kung mapapansin niyo po, sobrang bilis po dapat, ano, yung pag-ano po natin, paghagod po natin. Ayun, parang ganyan, ganyan agad. Yan, okay na po ako, satisfied na po ako dyan. Ngayon, may nakikita po ako dito na parang sobra. Pwede ko po ito burahin. Okay? Hanapin ko lang po itong katabi po ito ng lapis, itong eraser na icon. Ganun din po. Kung gaano po kalaki, kung pwede natin kaliitan yung value po niya, i-drag down ko lang po dito sa left side po ng ating panel. Ayan, para lumiit. Okay, ayan po. Dahan-dahan lang din naman po. Tsaka kung napasobrahan, ayan, pwede rin naman po natin i-undo yan. Undo lang po. Ayan. Undo. Ayan. Tsaka kung saan tayo mas satisfied. Ayan. Titingnan lang po natin yung yung progress natin. I-ano ko lang itatago ko lang to ulit itong reference photo natin. So, ayan na po yung itsura niya. Okay? May line na po tayo dyan, which is yung sa taas po ng ating pilik mata. Hindi ko po kasi alam kung anong tawag sa parte ng mata. Sir, mas sanay po ko gamitin ng mouse sa CP. Pwede po ba yung CP na may pen? Pwede po. Kasi po ako, hindi rin naman po ako ganun na kayaman. kaya wala po akong pambili po talaga ng pen or yung stylus po natin. Pwede po yan. Okay? Basta kung saan po tayo, saan po tayo masanay. Halimbawa, dun po kapag sa, mas okay nga po yan kasi direkta na po siya. Hindi po siya gaya ng daliri lang. Okay? Ang magiging problema po natin dyan, hindi po siya kasi gaya ng mga ibang tablets or mas malawak po yung space pag sa tablet. Pero po kasi kapag sa CP, medyo limited lang po yung pinaka-space. Okay po. Nung po natin. Pagdodrawing yan. So, dito po. Ayan. Ayan, balik po tayo. From layer. Ayan. Pakita lang po ulit natin to. Ayan. Tapos, po natin tong mata na. Mata na tayo agad. Palakihin ko lang po itong value ng pen. Then, ito na po. Ay, wait lang. Nasa pa? Naka-erase pa na po ako. Balik lang. Kasi kanina naka-erase po kasi yan. Nag-erase po tayo. I-undo lang po natin. Tapos, pinutin po ulit natin itong pen, yung katabi niya. Katabi lang din naman po ng eraser, which is ito. Nakikita po ba natin yung Yan. Kung medyo manipis naman po, pwede nyo na rin po muna na parang lagyan ito. Parang line artan itong parang pinakapilik mata. Ganyan. Or, ganyan. Para tas mamaya, gagawin nyo na lang, kukulayan nyo na lang. Pwede naman po yung ganyan. Okay, kukulayan nyo na lang. Pero pwede rin naman po yung isahan na siya na malaki. Yan. Ang gagawin po natin dito, lalakihan natin itong value nung brush natin. Yan. Yan.
Pero ganun pa rin po, medyo dahan-dahanin pa rin po natin. Whoop. Yan. Tapos, yan, babaan po ulit natin. Yan. Para ang technique po na gagawin ko na lang po dito, dapat makuha po natin yung pinaka dark shade ng mata. Kasi ayun naman po yung purpose ng line art eh. Makuha nyo yung dark shade ng balat, ng hulma, ng kung ano yung dinodrawing natin, mapa lips, ilong, at saka mata. Which is, sabi natin ngayon is mata. So, ayan. Yan. Tapos, dito po. Little lang po. Ayan. Kung hindi po talaga satisfied, pwede naman po yan i-undo eh. Ayan, kung nagkamali. Ayan. Tapos, ito po, ayan. Medyo dark shade kasi yan eh. Yan. Kaya ang gagawin ko po yan, gagawin ko na lang black yan. 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 Tapos, kukulayan ko na lang po. Yan. Tapos, ganun din po sa pinakababa ng mata. Lalagyan ko na lang dito para maghulma na siya as mata. Yan. Oh. Mali. Yan. Oops, nagba. Tapos, dito rin po sa taas. Yan. Pwede rin naman po natin na ilagpas. Ayan. Kasi sabi nga po kanina, di ba? Ito po. I mean mouse sa PC or laptop. Kapag nasa inyo po yan, Ma'am Riza, kung gusto niyo po gamitin ang mouse sa pag-illustrate. Pero, ayun nga po, baka po medyo mahirapan kayo. Pwede rin naman po, pero kung saan po kayo masanay. Ayan. Pwede rin naman po yung, ano lang, yung stylus. Meron din naman po nabibili sa Shopee or Lazada. Ay, pwede po ba sabihin yan? Sa Blue App at saka dun sa Orange App. Pwede po yun. Meron po nakakabili. Kaso, ang disadvantage lang naman po nun is nalulobat siya. Nalulobat po siya. Tsaka medyo may kamahalan. Kaya kung ano yung parang dinodrawing mo rin na parang lapis or ballpen or pentel pen, ganoon rin po na yung paglapat nyo rin po sa pagsulat dito sa smartphones. So, ayun. Balik po tayo. Pwede po sa mouse paint tools ay manipulate lang po ng personalize. Opo, pwede po yan. Kaso ibang ano na po yon. Ibang app rin po yon. Ayan. Kasi ayan, na-open up ko rin po yung sa GC po natin kahapon na sinabi ko po doon, nasabi po natin na pwede po tayo gumamit, ayan, ng kahit mga anong medium or kahit na anong mga tools or apps. Nasa atin yon. Pero for the sake of everyone, ayan, na para po matutunan natin yung mga fundamentals or basic ng vector and vector is gagamitin po natin itong Medibank. So, ayan po. Proceed na po tayo dito. Ituloy na po natin. Yan. Yan. Tapos, ayan po. Ito po sa bandang baba ng mata. Guguhitan din po natin yan para maghulma siya ng mata. Yan. Okay. Nakuha na. Yan. Tapos, yan. Ganyan po yung magiging itsura niya. Tapos, ito po ang pinaka-eyeball. Eyeball natin. Eyeball. Ayan. Oops, medyo hindi maganda. Undo lang natin. Undo pa. Sobra. Oops. Ayan.
Ulit-ulitin lang po natin hanggang sa makuha natin yung pinaka best. Tsaka pwede natin balik-balik na rin para ano, makuha natin kung saan tayo sanay na ano natin yung mga brush natin o yung paghagod na tinatawag. Ayan. Okay. Yan. So, ang mangyayari po dyan, para hindi naman po sobrang kasi wala pa po siyang wala pa po siyang laman, wala pa pong laman yung mga yan. Ang gagawin na lang po natin dyan is punta po tayo dito sa pencil. Ayan. Tapos, kupalayan na po natin siya. Lakayan ko lang po itong brush para maghulmang mata na po siya. Note lang po ulit na pwede po itong lakihan, pwede pong liitan yung value ng brush na sa atin po yan. Kaya ko na po nilakihan para ma-filled up na po agad yung mata po natin o yung dinodrawing po natin. Ayan. Tapos dito sa taas ng ayos sa pilik mata niya. Lagyan ko lang po dyan. Okay. Yan. Erase lang po tayo dito banda kasi may mga uneven edges na hindi naman natin kailangan or napasobrahan. Dahil sa taba po ng pwede natin bawasan yan. Ayan. So, ayan. Nakikita naman po natin yung parang pinaka-line art niya. Tapos, dadagdagan po natin siya na parang pilik mata dito na part. Ayan. Diyan na part. Okay. So, balik lang tayo sa pencil. Tapos, yan. Dagdagan natin ng ganyan. Oops. Pencil sharp pala. Dagdagan natin ng ganyan. Yan. Parang pilik mata niya. Pwede naman na hindi, pero nasa atin naman na yon. Kasi tayo naman yung magdedesisyon. Yan. Para magmukha lang siyang mata. Yan. So, okay na po siya. Kung paano po makita itong ginawa natin, yan. Binibili po yun, sir, para siyang ballpen. Ang maganda is yung Wacom. It can serve your mouse po. Mahal po pero yung Wacom. Totoo po, sobrang mahal po ng Wacom. At meron din po yung mga kasama ko rin po sa industry na digital artist din po na talagang doon na rin sila mismo sa I believe Wacom din po ata yung brand nila eh. Sa monitor na talaga sila mismo nagdo-drawing. And mas yun, mas madali. Kasi kung ano yung parang ginagawa mo sa lapis o sa ballpen, ganoon din po yung sa digital na rin. Kaya mas direct na siya. Yan. So kung balik po tayo, kung titignan po natin itong ginawa po natin is ganoon lang din po. Itatago lang din po natin itong reference natin para makita natin itong underlayer or sa layer number 1 po natin. So close ko lang. Pack. Then, yan. Ayun na po yung ayun po yung parang line art natin. Ayun po yung nabuo sa mga shapes na ginawa po natin. Yan. Eyeball, pilik mata, tsaka yung sa taas po ng pilik mata. Yan. Pwede po natin yan ituloy sa ating kilay. Yan. Proceed po natin sa kilay. Idagdagan na po natin yung kilay. Sa Vexel and Vector, meron po tayong mga different types na paggawa po ng kilay. Pwede po natin siya na by strand, na gaganyan-ganyanin, para susundan po natin yung hulma ng kilay. Yan, tingnan po natin. Yan. Or pwede rin naman po yung na siya, by shape na. Parang ang gagawin nyo na lang po is ka na lang ng shape o yung hulma nung kilay. Yan. Parang huhulmahan mo yung kilay. Gagawa ka ng yan. Tapos solid siya? Solid tawag dito. Solid shapes siya. Yan. Para maghulma na siya as kilay. Ang gagawin mo, ganyan. Tatasan mo lang yung brush. Yan ang mataba. Yan. Para maganyan. Para maging
field yung layer natin at para maghulma din na kilay. Yan. Pero nasa atin naman po yan kung by strand o pa isa-isa or ganito po siya na isahan. Ayan. Nasa atin po yun kung saan po tayo mas komportable na gamitin. So ito po, naipakita ko na yung parang pinakamahaba niya ay pinakamadali. Itong, ayan. So may kilay na po tayo. Ayan. Ayan po yung kinalabasan ng simple lang po na line art. Ayan. Tadan! Ayan. Tsaka pwede rin naman po natin yan, yung mga sobra po na kilay, nasa inyo na po yan, kung paano nyo na po yan, wait na po. Anong klaseng pen po ito? Sir Franco, ano po? Daliri po. Wala po akong stylus. Daliri lang po yan. Ayan. Daliri lang po siya. Parang pinipindot ko lang po siya, Ayan po. Yan. Example ko po yung sa bandang strand po dito sa taas. Ayan. Try po tayo na gumawa. Kaliitan ko lang po itong value ng brush natin. Tapos, ayan. Mundo lang po. Para mag-ano pa rin. Yan, kita po ba? Yan, ganyan po ako mag-drawing. Parang naka-peace sign all the time. Yan. Ito po sa mga additional lang na kilay kilay strands. Kung hindi po kayo satisfied sa kilay, pwede nyo na rin po idagdag yung mga strands. Ayan. Lalo na yung mga maliliit, lalo na kung detailed po talaga yung reference photo natin. Ayan po. Ayan. Yeah. Ayan. Ganyan po ako ganyan po ako mag-drawing. Ayan. Tapos, yung sa mga yung ginagamit nyo po sa pencil dito sa belly button. Ay ano po, Sir Franco? Pencil sharp po. Pen sharp. Yung nakalagay po. Hindi po kasi may pakita. Pero ayun po, nakikita naman po sa sa ating screen shared. Pen sharp po yung name. Ayan. Hanapin nyo lang po dyan, sir. Sa baba. Kung hindi nyo po mahanap sa taas, nasa baba lang po siya. Ayan. Sige po. Welcome po. Ayan. Tapos, sa ibang details naman po, halimbawa, dito banda sa baba ng mata, sa may eye bags, o sa pinakababa din ng mata natin, yung sa baba ng eyeball, pwede po natin yung lagyan ng additional po na details, okay? Sa pamamagitan po ng mga thin lines, para makita yung hulma po ng ating mga dinodrawing. Or especially dito sa ating reference ngayon, is yung mata. Okay po? So, ayan. Dadagdagan lang po natin siya ng details. So, dito po, parang medyo may pagkamalalim po yung mata ko kasi. Ayan. Kaya dadagdagan natin siya ng parang sobrang konti lang. Ganyan lang. Ayan. Tapos, eye bags kasi may eye bags po ako dito. Ayan. Dito lang din po. Ayan. Parang isang guhit lang. Mabilisan lang. Ayan. Oops, ando po ulit. Hanggang sa makuha. Ayan. Tapos dito rin po banda sa may pinakababa ko ng mata. Yan. Yan. So, pwede rin po tayo mag-freestyle, but kung mag-freestyle po tayo or mag-add po tayo ng mga additional, dapat hindi po siya malayo sa reference po natin. Okay? Ayan. Okay. Ayan po. At nakikita na natin yung ibang, sige mag-add pa po tayo sa taas para sa ating mata. Yan. Tapos kung titingnan na po natin dito sa pinaka-reference natin or sa layer natin, ayan. Nahulman na po yung itsura po ng mata natin.
Ang gagawin na lang po natin dyan is kukulayan. Okay, kukulayan na lang po natin. Which is, matatakal na po iyon natin sa mga susunod pa natin na session. Ayan. So, ito lang po yung topic po natin ngayon. Dito lang po muna tayo magsisimula. Sa ating line art lang po muna. Which is, ito po yung ulit-ulitin ko po. Ito po yung parang pinaka-foundation po ng ating excellent vector. Ito pong line art. Kasi dito po ma-distinguish kung ano nga po ba yung hulma ng ating dinodrawing. So, yan. Ito po yung ating kilay. Ito po yung ating mata. Ayan, yung eyeballs natin. Ayan. So, ayan po. Tatagan po natin yung ano. So, last na po. Ayan. Dito po nabanggit po kanina, pwede yang i-buy a strand, hair strand na tinatawag. Kaso nga po ang parang magiging mangyayari naman po doon is sobrang bagal. Paano po ulit na palabas yung finish? Ano po dito po sa layer po? Layer po, Sir Jun. Layer. Ito po nasa pinakababa. Ayan. Tapos, itong may mga mata po dyan sa layer na. Make sure nyo lang po na sa layer 1 po kayo, o kaya nasa pinakababa po kayo ng reference photo. Kasi po, kapag dito po kayo nag-drawing sa mismong reference photo, masasama po siya doon sa mismong picture. Ayan, ay halimbawa na lang po natin. Ayan, mag-drawing po ako ng bilog. Ayan. Na naka-under siya sa sa reference photo. Ngayon kapag binago ko po tong reference photo, ayan pag binago. Pag tinago ko po siya, ang mangyayari, hindi po siya makikita dito sa layer natin, sa baba. Kasi nasa ibang layer ka po nag-drawing. Ibang layer niyo po nilagay. Which is supposed to be na dapat siya, reference photo lang. Okay. Paano makopy ng photo sa layer 1 to layer 2? Hindi nyo po siya maka-copy, Sir Francis. Pero ang mas maganda po na gawin, mag-alat po tayo ng specifically po na layers. Okay po. Halimbawa, ito po. May layers po tayo for reference photo at may layer din po tayo sa mismong drawing po natin. Okay. Ayun. Okay po, kuha ko na. Thanks. Sige po, Sir Jun. Ayan. Balik ko lang po ulit yung yan. I-undo ko na yan kasi hindi naman po siya part ng Kaya ayun pa, i-remind po natin, okay? Na dapat hindi po tayo dito sa layer 2 or sa reference photo mag-drawing. Dapat po palagi nasa ilalim ng reference photo. Okay, ilalim po hindi po sa mismong layer na yan. Ulitin ko lang po ulit. Ayan, sabi po ni Pas Eric, yung layer 1 ang dodrawingan, then yung layer 2 po ay babawasan ng opacity. Then click again ang layer 1 para madrawingan ang layer 1. Tama po. Sinabi ni Pastor Eric. Ayan. Pero kung di po nagkakamali, pwede po yung i-rename Ayan, i-rename mo siya. Pwede mo siyang i-rename. Pero for the sake of sa mga beginners, mas maganda po na ganyan na lang po muna. Para masalo po na maintindihan. Galing yung mga layers very similar sa Photoshop, pati yung sa pas. Opo, Ma'am Brisa. Ganun na ganun rin po. Actually, nagtataray na din po ako ngayon sa Photoshop na mag-drawing ng Vexel and Vector. Yun nga lang po, medyo nahihirapan po ako kasi di rin po ako talaga sanay sa mouse. Yan, kaya talagang daliri lang din po yung ko po. Yung ginagamit ko po. So, ayun po. Reminder ko lang po ulit Ayan. Hindi po tayo dapat mag-drawing sa mismong reference photo. Dapat po nasa baba po tayo ng reference photo, which is layer under the reference photo. Reference photo, at ito po yung layer natin na kung saan tayo mag-drawing. Then, itong reference photo, kailangan natin baguhin yung opacity niya, which is nito sa taas, opacity. Ito yung value niya, 67. 67 yung value niya. Pwede natin yan i-edit para makita yung kapal. Ayan, ganyan. Set. Tapos kung i-hide na natin yung reference photo at gusto mo na makita yung progress mo, yan, makikita mo na agad yung sa pinaka-drawing mo na or yung pinaka-output mo na. Yan po yung pinaka-output po natin ngayong gabi,
which is yung pinakauna nating topic ay yung line art. Yan. So dito po, ayan, meron po tayong tasks. Ayan. Hindi lang naman po ako yung gagawa. Kasi ano naman pong purpose na ako lang po nagturo pero wala po kayong matututunan. Yan. Ito pong video natin is recorded. Ibibigay po ito sa atin ni Pastor Eric para if ever man na may mga hindi po tayo maintindihan ulit or may nakalimutan tayo na process na kung ano yung mga natutunan natin ngayong gabi regarding sa paggawa ng line art, pwede po natin ito balikan. Basta si Pastor Eric lang po natin or mag-ask lang po tayo sa GC, okay? Pero yung specifically sa session na ito, recorded po ito, pwede po natin balikan anytime. At the same time, kung may mga tanong naman po tayo, pwede po tayo magtanong sa ating GC. Ayan, sa ating GC sa mga officially enrolled po sa ating class. Ayan, sa ating digital illustration. Ginagawa ko rin po yan eh. Kita po. Sabi po ginagawa ko rin po yan sa traditional art. Nagpiprint po ka na nga dyan sa positive. Then, Apo, may technique po yan, Ma'am Riza. Kaso, hindi ko po alam kung anong technique po yan. Alam niyo po ba yun, Ma'am Riza? Basta may technique po siya. Yung parang, yung sa shape mo na sa shape ka na magbabase na kung paano mo siya i-drawing. Ayan. Ayun. Ito po yung task natin. Okay? Make a line art of your eyes too. Gawa rin po kayo ng line art nyo, gaya po ng ginawa natin kanina. Ayan, kung talaga po tayo ay nakinig, nagawa po tayo ng line art din natin. Gamit din yung mga mata din po natin. Ngayon, kung sino po yung mga sumabay po sa akin, ayan, kanina habang tayo po ay nagtuturo, may advantage na po kayo. Okay? Kasi kung ano po yung ginagawa nyo po kanina, kung ginaya nyo po yung ginagawa ko, yun na lang din po yung ipapas nyo. Okay? Kaya, ayun, sana po nakinig po kanina. At the same time, sana po ay sumunod din po. Ayan, tama po Ma'am Risa. Square tapos na number na lang po. Para ma-distinguish po kung saan po banda yung details na i-drawing. So, ayan po. Task po natin ito ha, for session 1. Okay? At magbibigay na lang po ako ng G Drive or Google Drive folder kung saan nyo po i-lalagay or isa-submit yung mga drawings natin para ma-check po natin. Okay? So, ayun lang po yung sa session po natin for this evening, ang line art. So, again, ako po si Brother Aaron Lorciano, and thank you for listening and watching and drawing with me. Ayan, kung meron man pong sumabay sa atin kanina habang tayo po ay nagtuturo. So, mag-ingat po tayo palagi. See you next session po. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo.
Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ako'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y nagwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.